Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. target ang magkaroon ng 1 million digital jobs pagdating ng 2028. Kaugnay niyan, makakausap natin si Employers Confederation of the Philippines at PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang tanghali po, sir. Ay, magandang tanghali sa inyo at sa ating mga taga-taguyod na nanonood ngayon. Apo. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa target ni Pangulong Marcos Jr. na 1 million digital jobs pagdating ng taong 2028? Ano po ang kahalagahan nito sa bansa? Well, very timely na bigyan niya ng particular focus yan, no? At balita ko, pati yung mga infrastructure, yung mga kable, pinatitignan niya, no? Kasi kung hindi na bibigyan ng Pangulo yan, baka tuloy-tuloy tayong naiiwanan na ating mga at yung mga jobs na sinasabi, hindi natin magawa. Alam nyo, alam naman natin na huli tayo sa interconnection, at yung internet natin huli, yan siguro ipopokus yan. At pagka yan nagawa, maraming magagawang jobs. Alam naman nyo, nakita naman natin, for instance, nitong pandemic, dito lang sa retail marketing, sa e-commerce, napakaraming jobs na nakikita dyan. Itong digitization na to, yung technology talagang maraming magagawa, mga infrastruktura, kung malalagay, maraming jobs na makikita. Sir, paano po natin ihahanda ang ating workforce para maabot ang target na ito? At ano po ang maaaring partisipasyon ng mga pribadong sektor? Alam nyo, noong pang 2021, meron na tayong mga programa sa workforce. Kung natatandaan nyo, na yun, ng ECO, PhilExport, PCCI, nagbigay kami, kami na sign agreement with DOLE, DTI, para sa creation of 1 million jobs. Nasunod yun, kaya lang nahuli ng konti, nabuo yung 1 million noong 2022 na. Last year, recently, no September yata, nilapit kami ng PISAC. Ito yung Presidential Advisory Commission through Tesicoson of SM, na kung pwede, maghanda na naman kami ng programa. Nagtayo kami ng programa ngayon na launch na ang pangalan ng Jobs. Jobs Opportunities, Building Skills. Ito gagawa kami ng mga fairs at in-offer naman ng Shumart sa amin ng facility sila, mga fairs, mga at mga platforms, training, gagawa kami. Malaking porsyento rin dito, yung sinasabi ni Presidente sa digitization, marami siguro jobs na makikreate, basta hinanda natin ang ating mga infrastruktura. Sir, nais din ni Pangulong Marcos Jr. na mapalakas ang pagpapatupad ng Philippine Digital Workforce Competitiveness Act. Ano po ang mga mungkahin ninyo para dito? Well, number one nga, yung interconnection natin, dapat na improvein para noon yung mga hindi naaabot nito, maabot yung mga yung mga underserved population, kaya yung mga nasa rural areas, yung mga seniors, yung mga people na may disabilities, yun ang kailangan maabot. At yun ang mapalagay ko intention ng Presidente, kaya niya nilulusan niyang digitization job creation na yan. Sir, maiba lang po tayo ng kaunti. Pwede po ba naming malaman ang inyong opinyon at ang inyong masasabi sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na inaakusahan ng ilan na oposisyon daw dahil sa mga recent statement niya sa mga issue sa presyo po ng bilihin, peace and order at poverty? Alam mo, hindi naman natin dapat pinapansin lahat yung mga sinasabi na ganyan, na binibigyan ng political pressure. Siya nasa kabinete. At kung talagang siya nagtatrabaho sa
kailangan punahin niya kasi he can be a devil's advocate in certain programs of other agencies. But I think even the President is saying na ginagawa naman niya yung trabaho niya, so hindi dapat bigyan ng kahulugan yung mga statements niya na babansagan siya komposisyon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines at PhilExport.